Different perspective, different stories, and different profession. Let's talk to people who radiate energy that encompasses excellence in their life. Passion, mental health, career, and life. All that served in your ears, the Radcast Radio. Ayan. Ayan. Okay. Feeling ko mahulaan na nila sino ka eh. Hindi niyo ako kilala. Wala kayong alam. Hindi niyo ako kilala. Okay, so for today, actually naisip kita I guess ate kasi you mentioned na initially hindi naman talaga ito yung path na pipiliin mo dapat. Oo. Right? Yes. Nakwento mo, mock daw pa yun, tapos ano na yun eh, 11 p.m. na nung after natin sa Silak. Silak. Okay. Yun. Tapos nakwento mo na dapat RK kukunin mo. Yes. Archie talaga. Totoo. Ever since kasi, nung grade 9 ako, backstory lang. Nung Oo. grade 9 kasi ako, meron kaming subject nun na parang AutoCAD, parang for TLE, ganun. So parang, nainganyo ako gawin yun. Though, nahihirapan ako dun sa AutoCAD na yun. Oo. Kasi, kailangan mo ng parang logic, Mm. paano mo siya, kumbaga, i-disassemble mo yung isang form, ganun, tas ganyan. Pero, deep inside, nagustuhan ko siya. Nag-enjoy ka. Oo. Oo. Tapos, nag-grade 10. Oo. Nag-grade 10, tas nag-exam ka parang, para alam mo kung ano yung strand mo, di ba? Oo. So, ayun. So, nakapasa ako STEM. Pinakamataas ko nun STEM. Oo. Kahit, Oo. oo. Tapos, nung grade 11 ako, ayun nga, nag-STEM na ako, ganyan. Tapos, nakaprogram sa utak ko talaga na RQ yung Oo. kukunin ko ever since. Tapos, Until grade 12, like, yeah. RK talaga. Grade 12, meron pa akong research noon, capstone. Oh my God. About research. Sobrang plot twist. Ay, about Oo. RK. Oo. Tapos nun, kiniklaim ko na sabi ko, sabi ko, yung mga gagawin ko sa susunod or yung parang sa future is parang modern, ganyan. Mm-mm. Yung perspective talaga Oo. na parang meron ka ng, may vision ka na sa sarili mo na yun talaga yung path na gusto mo. Since grade 12, kailangan mo Oo. nang maging stable sa True, path na gusto true. mo. Until, ayun, nag-pandemic. Oo. Pandemic, tapos, nagkaroon ako ng parang, ano bang tawag doon? Parang, Turning point, ganon. oo, nakapag-usap kami na sarili ko. Oo. Na parang, if bang pipiliin ko to, magiging masaya ba ako doon sa duration ng pag-aaral ko? Oo. Like sa gagawin, mag-enjoy ka talaga. Mag-enjoy ako. But yung time, parang hindi. inisip Oo. mo. Oo. Ang perspective ko kasi nun, dapat yung decision ko sa buhay ko is parang magaan sa loob ko. Magaan sa loob ko at the same time, masaya akong ginagawa siya. Sige, sabihin natin masaya ako na ginagawa siya. Art, ganyan, masaya. Yeah. Pero hindi ko siya nakikita na parang gagawin ko siya for the rest of my life. Okay. Kumbaga yung art is parang, art is my lang, parang like hobby, pero in a way na oo. love mo, ganon. Love ko siya, tapos parang doon din ako Oo. release, ganon at the same time. Actually, nakita ko yung mga draws mo sa Instagram. Super nice. Ang galing-galing mo. Like, ano siya, paano ba? Hindi siya super sketchy, pero dama mo. Yung mga yung mga ganon. Manahimik ka nga. Kasi kahit ngayon, Mm-mm. na kinuha ko yung Radtech, kapag bored ako, talagang Dodraw. Oo. So, ayun nga, Oo. di ba, parang, sinabi ko nga sa sarili ko na mabigat yung pakiramdam ko. Tapos, kinonsult ko yung mommy ko niyan. Oo. Sabi ko, Mommy, what if hindi ko talaga gusto yung Arky? Sabi ko ganyan. Kasi iniisip ko din kasi Arky is, hindi siya biro. Oo. Hindi biro in terms of time, yung effort mo, yung puyat mo, at saka yung presyo ng mga gamit. True. Kasi, at that time, pandemic, di ba, isipin mo, Oo. maraming na-shutdown na Business, job, ganyan. business, ganyan. So, parang, at that time din, nawili or parang nahilig ako sa medical K-drama, specifically. Oo. So, parang sabi ko, masaya ako habang pinapanood ko siya. Tapos, na-visualize ko yung sarili ko na one day ako yun. Oo. So, sabi ko, ay shit, sabi ko,
Ito na ata yun. So Ganon. nice. Tapos, so, nag-entrance exam ako. Oo. Entrance exam ako online. Oo. Pero, nung nag-entrance exam ako, ang first choice ko, RT. Mm-mm. Hindi ka mabibigla kasi first choice ko, RT. Oo. Tapos, second choice ko, hindi nga nursing, medtech, radtech, ganyan. Forensics. Oo, forensics. Di kita na-visualize. Oo, hindi talaga. Tapos, dumating yung point na lumabas na yung results ko from the entrance exam. Oo. First, nakapasa akong RT. Pero hindi ako masaya. Hindi ko naramdaman yung spark. Oo. Pero nung nakita ko nakapasa ako sa 3 medical Oo. na course, tapos sa forensic, Mm-mm. may parang tumakbo yung puso ko agad Oo. that night. Oo. Tapos, nag-decide ako that night, hindi ako ganun kabilis mag-decide sa mga desisyon ko sa buhay. Kung hindi ko talaga siya gusto. Mm-mm. That night, nung Mm-mm. lumabas din yung result, kinausap ko yung dad ko. Oo. Kasi yung daddy ko, siya yung parang pinaka number 1 supporter ko sa choice ko na Arky. Kasi alam niya kung gaano ko gusto mag-drawing sa art. Beside kay mami ko. Oo. Alam mo ba, una kong naisip nun, what if malungkot si daddy ko once na pinalitan ko agad-agad yung nakatatak sa utak niya na gusto kong kunin. Mm-mm. Siyempre, ikaw as an anak, iisipin mo din kung ano yung desisyon ni mami mo, ganun. Pero yung parents ko naman, hinahayaan ako na piliin ko anong gusto ko sa buhay ko, ganyan. Tapos, nung sinabi ko, daddy, sabi ko din kay mami na, what if mag-medical course ako or forensic, ganun. Kasi sabi ko, pandemic, ganyan, tapos, tsaka parang gusto ko din siya eh. Oo. Tapos sabi niya pa sa akin, memorable yung sinabi ng parents ko sa akin na, you don't have to worry. Mm-mm. You don't have to worry na kung anong sasabihin namin. Ikaw yung mag-aaral. Oo. Future mo yan. Ikaw yung may hawak. Diyos ko, agad-agad kong nireplyan yung admissions nun na radtech yung kukunin ko. Hindi ko pinili yung medtech and Buti above nursing. all, nang napasa mong medfield here, nag-radtech. Ang interesting niya kasi at first. Truth, no? Oo. Magkakaroon ka ng question sa utak mo eh, ano ba yun? Oo, totoo. Hindi naman ako nagkamali ng desisyon. Ano ba yan? Kasi ngayon, na ginagawa ko siya, 3 taon ko na siyang ginagawa. Kahit nahihirapan ako deep inside, physically, mentally, lahat. At the end of the day, fulfilling siya. Kasi may nilook forward ka na future mo. Na nakikita mo yung sarili mo na, ako yan. How did you feel nung nag-start ka na mag-RT, knowing na parang 4 years mo inisip RT ka? Backgrounds ng RT, yun na yung nakatatak sa isip mo. Tapos papasok ka sa imaging modalities. Like, kinabahan ka ba nun? Diba, ano yun, pandemic yun pa eh. Pandemic pa yung nung nag-first year ako. Sabi ko sa sarili ko, matututunan ko siyang mahalin. Along the way. Along the way. Kasi alam ko na dito at ease yung puso ko. Ayun. Alam mo si ate, ako, same situation tayo. Anong course yung nasa isip mo? Magsa-psych ako. Ay, Ang okay. dream ko kasi mag-lawyer ako. Di, nag-UMS ako. Kasi gusto ang ko na. layo. Gusto ko na talaga siya. Mag-grade 12 ako. Birthday ko na to. June na to. Mag-enroll na ako by the end of June. Last minute change lang siya. Nagsasearch siya. Naisip ko lang na, ay parang hindi siya practical. Sabi ko, parang, ako kasi tipo ng tao na gusto ko fast-paced lahat. Nakaplano lahat. Ano na kami, nag-search na ako ng course. Ayan, nag-search ako. Kita ko yung radtech. Kita ko yan. Sabi ko, ay ano yun? Parang, hindi ko alam. Wala akong idea at all ano siya. Wala talaga akong idea sa medfield. Napanood ko ng Grey's Anatomy, tapos ko na yung 16th season. Oo, pero never sumagi sa isip ko may radtech pala. Search ko siya.
Ay, dun ko siya nabetan. Sabi ko pa, hala, baka kailangan mo mag-med school para ma-claim mo na radtech ka na. Sabi ko pa noon. Para ma-practice mo siya. Baka kasi after mo, ayan ka lang, nakapasa ka pero wala ka masyadong gagawin kundi mo i-med school. Okay pala siya. Alam mo ba, sobrang kaba ko, kinumpleto ko yung simbang gabi. Kasi Cute naman. ang wish ko, sabi ko, healthy talaga yung learnings ko na makakayanan ko siya. Sobra talaga yung kaba ko that time. So, nung pinasok ko na siya, ayun na, eto na, second year na ako. Hindi mo maisip na magsusurvive ka. Kasi Saya. mahirap siya ate, no? Pero, ang saya niya din. Nung second year ako, natatakot din ako mag-start. Oo. Kasi nung nakita ko yung subjects ko, and meron din akong Gen Ed plus Prof Ed na courses, parang iniisip ko, it's too heavy for me. Pero nung along the way ka, alam mo, mararamdaman mo sa sarili mo na nagawa ko yun. Oo, true. Eh ako kasi, hindi ako yung tao na matalino. Di ba nasabi ko sa'yo before na hindi ako matalino, pero siguro yung advantage ko is masipag ako. Oo. Kaya rin siguro yun yung parang instrument ko sa buhay ko din. Not diba, only sa academics. Ang sabi ko sa'yo, feeling ko sa college, wala nang talino. Sipag talaga. Oo. Tiyaga, determinasyon. Meron ka naman lahat ng yun. Para ka naman. Ano ba? Tapos alam mo, sabi ko din nung natapos ako nung second year kay mami ko, Mami, 2 years na lang. 2 years na lang, magbubunga na yung hirap mo. Oo, hirap din ng mami mo. Maiiyak ako! Kasi ate, like, ngayong third year, kayo, hindi na ako mag-mention. Pero kayo. Like, pag nilook up namin kayo na, kasi feeling ko, pag nag-third year ka, sobrang big deal. Kasi 2 years din yun. 2 years before that, na-survive mo yun. Third year ka na now, knowing na hindi mo na-visualize at first na nandito ka. Tapos kinaya mo. Sobra. Alam mo ba, kapag meron akong parang small wins, ganun. Minsan kasi parang nafo-foreshadow siya ng mga marami mong ginagawa. Hindi mo naman may iwasan yun eh. Pero kasi kapag parang nilulook behind mo yung mga accomplishments mo, kahit yung mga small wins mo, masasabi mo na worth it siya. Girl, alam mo ba, ngayong third year, parang mahirap siya ako sa mahirap. Oo. Pero iisipin mo na lang, tingnan mo ngayon, 1 term na lang, tapos na yung first sem. Tapos same cycle ka, 4th year ka na. Kung i-bless ka ni Lord na mapapasa mo lahat, interns ka na. After that internship, boards na, graduation na, diba? Alam mo ba, yung sinasabi ko sa mga friends ko, let us all wear that black outfit. Yung black toga na yun. Pagka nahihirapan din ako, kailan ba yan? Prelims, exam, burn out ako noon. Bigat, no? Sobra. Tapos, yung heavy pa yung mga aaralin mo, hindi lang basta-basta. After nung naisip ko, eto na, exam ko na next week na naman, midterm exam. So, parang nasa isip mo, uulit lang. Matatapos mo rin. Like, mag-move on ka din, meron din bukas. Sabi nga ni Sir Rami nun, meron pa namang bukas. Like, mag-finish line ka na. True. At saka may isip mo na, kunwari ka-uwi mo ng bahay, katapos ng school, ma-feel mo yung pagod. Tapos, syempre, ma-feel mo yung pagod, tapos, may isip mo yung mga need mo pang gawin. Pero alam mo, bago ka humiga or bago ka matulog, parang masasabi mo na, it's another day, ulit bukas, na natapos mo yung ngayon. Na kanina lang wino-worry mo, ganyan. Pero ngayon, tingnan mo, tapos na. I think, minsan kasi ma-feel natin, RT is not for us. Parang, it's along not for the way. Everyone. Diba? Feeling ko kasi, if na-feel mong it's not for you, mag-a-adjust ka para mapasayo siya. Parang talagang mafe-feel mo yun na, ay, hindi ko na siya kaya. Pero, yan yung na-feel mo kapag nung unang apak mo ng RT. Sabi ko sa sarili ko, I will own this.
ikaw yung nag-make way, Oo. 'di ba? Hindi kasi siya na, ay, itong course na to, swak kami. Walang Oo. ganon. Wala. Ikaw ang mag-a-adjust para maging swak kayo. Ikaw yung magsiset sa utak mo na para sa akin to, Oo. gagawin ko to para sa Oo. akin muna. Hindi mo kasi siya gagawin para sa iba eh. Mm-mm. Kahit nasabihin mong para sa parents mo, Oo. parang second yun. Kasi Mm-mm. ang unang papasok dapat sa utak mo, lahat ng ginagawa mo sa buhay, para sa sarili mo. Correct. That's what, I love about you. Parang, talagang, you prioritize things na dapat i-prioritize. Kasi, as both ate tayo, Yes. parang, alam natin yung mga distractions, hindi kailangan. Parang, if pipili ka ng other things than your priorities, they should be one of your priorities na rin. Oo. Hindi sila magiging hadlang. Kaya, nilook up ko yun about sa'yo. Ano ba? Ate, last na to. Tapos alam mo, ang tinatak ko din sa utak ko, hindi lahat, di ba sinasabi nila, we're on a race, ganyan, Oo. na parang okay lang na ma-left behind ka, ganon. Oo, sige, hayaan mo yung sarili mo na ma-left behind, pero make sure na tatayo at tatayo ka at the end of the day, and then don't make that delay na magiging burden sa'yo. Pipigilin ka niya para Oo. humabol ulit. Alam mo, ang daily motivation ko sa sarili ko, burden is a blessing. Kasi it may be a burden right now, pero yung burden na yun yung mag-motivate sa'yo to, ayun nga, para hindi ka mag-delay. Oo. And alam mo, kapag nafe-feel mo pagod ka, if you're tired, ibig sabihin you're doing well. Huy, Dr. Romantic. Ay, talaga dun yun? Season 2. Ano naman? Anong highlight mo sa, recently? Your ACADS? ACADS? Your highlight? Parang small wins na feel mo natatak sa'yo. Siguro yung highlight ko right now, overall, parang yung midterms. Yung midterms ko is not as heavy as my prelims. Ano yun? Not workload related, but you? Oo. You handled it, Siguro much better. kasi, nung prelims kasi, nangangapa pa ako. Oo. Pero nung midterms, I managed na to organize kung ano yung mga need i-priority. Prioritize pala. Oo. Other than yung iba. At saka ngayon kasi, parang kahit na super dami kong ginagawa, I make sure na parang may pahinga pa din ako. Oo. Kasi nung prelims, hindi ko siya nagawa. Kasi, kasalanan ko din eh. Pinipressure ko yung sarili ko nung prelims na dapat go. Oo. Ganon. Mali pala yun. Oo. Kasi, hindi ka makakagawa ng tamang bagay kung go ka lang ng go. Kahit anong aspect pa yan. Makakagawa ka ng tamang bagay at parang, kung nag-quiz ka, makakapag-review ka ng maayos kung may pahinga ka. Correct. Ayun. Ginawa ko eh. Oo. Para sa sarili ko. Ayun. I love it. Ngayon ate, tatanong ko naman ang ending natin. What's one thing na you love, either food or na ginagawa mo, that everybody don't? Alam ko na. Oo. Kunwari, sinabi nung ka-group ko na, Ka-group? oo, sasabihin kasi nila, simplihan mo na lang yung PowerPoint na gagawin mo. Pero at my end, hindi ko talaga siya kayang gawin. Oh my God! Kasi, guys, si Ate Gail kasi yung director namin for publication. Hindi kasi ako nakukontento na makita ko yung PowerPoint na ganyan lang. Okay. Na pwede ko naman siyang effortan. Oo. Kasi mag-effort ka lang ng slight time para maging okay siya. Para I maging, love it. Ang maganda OC. para maganda siya sa mata ng tao. Oo. Diba? Baliktad naman. One thing na you don't like, then everybody loves it. Alam mo, Kim, mahirap yung mga tanong mo. Sumagot ka na lang. Everybody na gusto nila, pero ayaw You ko. don't. Ano ba? Hoy, chicken alaking. Hey, you don't like it! Hala, ang lalabot eh. Hindi ko talaga. Tinry ko naman siya. Ano ba? Hindi mo type creamy or creamy and chicken? Parang weird. Ayoko ng mga pagkain na may cream. Ay, gusto ko yun. Chicken pastel, ayoko. Chicken Oh cordon my bleu God! na may cream, Eh, ayoko. mga favorite ko yan.
Alam mo, kung sa chicken cordon bleu, mas pipiliin ko pang gravy. Ang Yeah! Pang gravy.